dakilang si Kristo'y pupurihing tunay, magmula ngayon, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang pananampalataya na walang paggawa ay panaginip lang. Pero ang pananampalataya na may paggawa ay may himala. Aminin natin ng napakaraming beses na kung saan nananalig tayo sa Diyos. Pero natatakot din tayo. Aminin natin ng marami ding beses na sinasabi natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, pero may konti pa rin tayong pagdududa. At madalas, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang turo ni Jesus, pero wala tayong ginagawa. Yan ang dahilan bakit wala tayong nararanasan na milagro o himala sa ating buhay. Patulong tayo sa manalamisang ito. Naway ang mga alam natin na galing sa ating Panginoon, maisabuhay natin para umapaw ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili pa rin tayo sa ating pagkakasala, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayo kahit kakaunti lamang maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan, na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo.
At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasara niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Sina Tanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastanganan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapagilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapanggawa
ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isa na may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, kung mag-gym po kayo at pagkatapos titignan mo lang yung dumbbell, nakaupo ka lang doon sa bench, o kaya nakatayo ka lang doon sa treadmill, papayat po ba kayo? Yes or no? No, hindi po, no? Kahit na titigan mo pa yung weights na yan ng isang oras, hindi papayat, liliit yung tiyan mo. Amen? May nakita po ako isang video ng isang bata sa China. Meron pong libro sa harapan niya. Ang ginawa po ng bata, parang sinasalok po niya yung laman ng libro. Nilalagay po niya sa kanyang ulo. Sa tingin niyo po, tanong lang, tatalino po ba yung batang yon? Yes or no? No. Di po ba? Nung bata po ako, sabi ng lola ko, kapag may quiz ka, ilagay mo sa ilalim ng unan mo yung reviewer mo, yung notebook mo, yung libro mo. Papasok lahat ng sagot dyan sa isip mo. Naniwala po ako. Ginawa ko po. Alam niyo po nangyari? Bumagsak ako. Hindi naman ako nag-aaral eh. Sabi naman po ng lolo ko, kainin mo yung reviewer mo para maging parte mo ang iyong pinag-aralan. Naniwala na naman po ako. Ginawa ko po. Nagpaluto po ako ng lugaw at doon ko po nilagay yung aking reviewer. Alam niyo po nangyari? Bumagsak na naman ako. Pero ang pagkakaiba lang po, bumagsak akong busog. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Maraming mga tao gusto ng resulta, pero ayaw nilang gawin yung proseso. Marami gusto magkaroon ng diploma, pero ayaw naman nila mag-aral. Marami gustong kumita, pero ayaw magpagod, ayaw magtrabaho. Meron din gustong magkaroon ng masayang pamilya, pero ayaw naman magmahal, ayaw nilang magpatawad. Marami din gustong maging banal, pero ayaw nilang magsakripisyo. Kaya nga po, pag pumunta po kayo sa motel o hotel, may mapapansin po kayo, meron pong Biblia doon po sa tabi ng kama. Pero ang nakakatawa, marami pa ring mga kirida ang katabi doon sa higaan. Meron pong tao naglalagay ng rosaryo sa rear view mirror ng sasakyan. Pero minumura yung mga nakakasabayan nila sa kalsada. Meron pong nagsusuot ng krus, pero puno naman ng galit yung puso nila. Meron naglalagay ng Santo Niño doon sa dashboard nila. Pero palagi din ang alak ang sugal sa bahay. Meron tao linggo-linggo nagsisimba. Pero linggo-linggo, bumabalik din sa parehong kasalanan. Bakit po ganito, no? Kasi po, hindi sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Hindi po sapat na humanga lang tayo kay Jesus. Hindi po sapat na mag-like ka lang sa mga inspirational messages or quotes sa social media. Ito po ang pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ngayon. Ano ang turo ni Jesus? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa aking kaharian. Ang makakapasok sa kaharian ng Diyos
ay yung mga nakikinig sa aking salita at tumutupad, gumaganap sa kalooban ng Diyos Ama. Napansin niyo po, mga kapatid, hindi po sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nakakarinig sa salita ng Diyos. Hindi rin sinabi ni Jesus na mapalad kayo na nakakaalam sa salita ng Diyos. Ang sinabi niya, mapalad ang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkakaiba ng matalino at hangal sa Ebanghelyo ay wala po sa kaalaman. Ang mga taong binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balita, pareho po silang nakinig. Pareho po silang nakarinig sa salita ng Diyos. Pareho po silang may access sa katotohanan. Pero isa lamang sa kanila yung gumawa sa kanyang narinig at yun ang malaking pagkakaiba. May mga tao po kasi kabisado nilang Biblia pero hindi sila marunong magpatawad. Pero mga tao, araw-araw nagro-rosaryo, pero araw-araw din naninira sila ng kapwa nila. Marami po mga tao, maraming alam tungkol sa Diyos. Pero kakaunti ang pagmamahal nila sa kapwa nila. Kaya nga po napakaganda nung sabi ni San Agustin, it is one thing that you know the way and another to walk the way. Isang bagay kung alam mo yung daan. Pero ibang bagay din kung nilalakaran mo ito. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang pananampalataya ay parang pag-inom ng gamot. Hindi ka gumagaling sa iyong sakit kung hawak mo lang yung gamot. Hindi po ba? Hindi ka rin gumagaling kung binabasa mo lang yung label ng gamot. Hindi ka gumagaling kahit na i-selfie mo pa, i-post mo yung gamot na yan sa social media. Sino pong gumagaling sa sakit? Yung umiinom regularly ng kanyang gamot. Amen? Ganyan din po dapat sa salita ng Diyos. Dapat pinapasok mo palagian sa iyong isip, sa iyong puso. Dapat sinasabuhay mo ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, hindi tayo binabago sa pamamagitan lang ng pakikinig. Binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin dito. Amen? Without action, you will never be transformed. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, hindi po ibig sabihin, narinig mo na yung homily nung pari, nagiging mabuti ka na. Hindi po ibig sabihin, dahil alam mo yung 10 utos, nasusunod ka na dito. Hindi po ibig sabihin, dahil kabisado mo ang Biblia, ang mga pagbasa, na mabubuhay ka na ayon dito. Mga kapatid, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay simula pa lamang. Pero ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa pagsasabuhay natin sa ating mga naririnig araw-araw. Hindi po pwedeng minsan lang na pakikinig at paggawa. Kailangan paulit-ulit yan. Because you become what you repeat. Amen? Pansin niyo po, yung mga atleta, pag nagtitrain, nagpa-practice, paulit-ulit. Kasi ano po yung binubuo nila doon? Muscle memory. Kahit na hindi na po sila mag-isip. Dahil doon sa kanilang pag-iensayo, pag nandun na sila sa kompetisyon, agad po magkiklik, agad lalabas yung kanilang pag-iensayo. Yan ang problema natin mga Kristiyano. Alam natin, pero hindi natin pinasok, hindi natin sinama sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga, pag nagkakaroon tayo ng problema, anong pinipili natin? Yung nakasanayan nating kasalanan. Mga kapatid, marami po mga Kristiyano, ang punong-puno ng impormasyon, pero kulang na kulang sa transformation. Marami pong nakakaalam ng tama, pero kakaunti lang ang gumagawa ng tama. Marami pong nagdarasal, tumatawag, dahil ang bigat ng problema nila, sinasabi, Lord, Lord! Pero kakaunti lang talaga
yung sumusunod kay Lord. Kaya maganda pong tanungin, mga ilang homily na ba yung aking narinig? Nakailang misa na ba akong sinamahan, nadaluhan? Nakailang rosaryo, novena na ba akong naipagdasal? Pero alam niyo pinakamahalagang tanong ito, may nagbago ba sa iyo? Dahil kung hindi ka rin bumubuti sa iyong pananalangin, sa iyong pakikinig, sa iyong pagsisimba, kapatid, nagsasayang ka lang ng oras. At niloloko mo lang ang iyong sarili, niloloko mo lang ang Diyos. Amen? Dahil bandang huli po, hindi naman po tayo huhusgahan ng Diyos batay sa ating mga narinig. Husgahan po tayo ng Diyos batay sa ating mga isinabuhay. Hindi po mahalaga kung gaano karaming beses mong binuksan ang Biblia, nakinig sa misa. Ang mas mahalaga po, kung gaano karaming beses binuksan mo ang iyong puso sa mensahe ng Diyos. Sapagkat ang buhay na matibay ay hindi po tinatayo sa pakikinig lang. Ang matibay na buhay, yan po ay nabubuo sa pagsunod sa Diyos. At kapag dumating ang ulan, baha, bagyo, problema, karamdaman, tukso at pagsubok, ang buhay po na nakatayo ay yung buhay na sumunod sa Diyos. Siyang nananatiling nakatindig. My dear friends, remember this. Talk is cheap, but actions are priceless. Walang kwentang salita kung wala kang paggawa. At ang pagsasalita na wala kang ginagawa, pambobola lang yan. Di po ba? At ang mga bulero, pinakaayaw ng Diyos. Amen? Sinong pinakagusto ng Diyos? Sinong papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian? Yung mga totoo. At sinong totoo? Siya yung nakikinig at sumusunod sa kanyang napakinggan. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Bigyan sana tayo ng lakas ng Diyos. Makasunod sa ating naririnig sa misa, sa kanyang salita. At naway, ito pong magpatibay sa ating buhay sa gitna ng ating mga pagsubok at problema. Amen. May pananalig tayo, kumapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang spiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakakalitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Humihiling ang bata
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugnan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin naman iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa namang anghel nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa pigiing ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit mo kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagkukulan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagkukulan. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw iyong hangad. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagkukulan. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang kapupunan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga gumagawa po ng electronics o device, may nabasa po ako.
Isang palatandaan daw po na gumagana yung pong gamit ay kapag meron itong feedback, kapag meron po itong tugon. Halimbawa, sa mga cellphone niyo po, alam niyo na gumagana yan kapag may naririnig kang tunog, di po ba? Pansinin niyo po yung mga aircon, minsan nilalagyan po nila ng tali, yung grills. Para saan? Para alam mo na merong lumalabas na hangin pag gumagalaw po yung puntali. Di po ba? Ganon din po sa computer. Alam mong gumagana, walang problema yung computer kapag nakikita mo, umiilaw, sumisindi yung makulay niyang ilaw. At maganda din pong pag-isipan yan. Kailangan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, dapat may feedback din tayo, hindi po ba? Kapag walang feedback, walang tugon, walang lumalabas na mabuti sa'yo, may sira ka, hindi po ba? May problema ang iyong buhay, pananampalataya. You may have the hardware, you may have the information, pero pag walang action, may problema. Kumbaga sa gamit, nandyan na lahat pero wala itong naitutulong, wala itong nailalabas. Anong tawag niyo doon? Basura. Wala nang kwenta. At wala naman po sa atin dito ang gustong maging basura. Hindi po ba? Talk is cheap, and yet actions are priceless. Kaya yung sanang alam mo, nandyan sa puso mo, naririnig mo ang Diyos, kinakausap ka, gawin mo, sundin mo. Dahil dyan nag-uumpisa ang isang matibay na buhay, isang pinagpalang buhay, isang buhay na napupuno ng himala. Ano yung matagal mo nang iniiwasan? Pero alam mo, yan talagang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Gawin mo now na. At huwag ka nang magde-delay. Amen? The quicker that you follow God's commands, His words, the quicker God's blessing will fall upon you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Para